Alay at Biktima Horror Stories. Unang kwento, Kasunduan. Teka lang, para! Mabilis na inihinto ni Badong ang kanyang minamanehong tricycle nang makita niya ang kanyang tiyuhin sa gitna ng kalsada. Oh, Chong, bakit to? Anong ginagawa niyo rito? Akala ko po ba'y magpapalaot kayo? Hindi ako natuloy dahil itong kapatid mo, inaapoy ng lagnat nung umuwi kanina. Sinugod ko siya sa may klinika. Iniwan ko lang para hanapin ka. Po, sumakay na ho kayo at na makapunta na tayo sa center. Nakaramdam ng pagkataranta si Badong nang marinig niya yon mula sa kanyang tiyuhin. Mabilis naman na sumakay ang matanda sa angkasa ng kanyang tricycle at pinaharurot niya na ang pagpapaandar doon. Bakit naman ho kaya biglang nilagnat ang batang yun? Ang ayos-ayos pa naman ho ng pakiramdam niya kaninang umaga bago ako mamasada. Hindi ko nga alam eh. Basta pagka-uwi niya galing sa sementeryo dahil binisita niya nga yung puntod ng mama at papa niyo, bigla na lang siyang nawalan ng malay. Nasa bukana pa lang siya ng pintuan ng bahay noon. Tapos nung sinalo ko, ayun, ang init-init na ng katawan niya. Inaapoy na siya ng lagnat. Lalong napuno ng pag-aalala si Badong para sa kanyang nakababatang kapatid. Maagang naulila si Badong at Domeng dahil namatay na ang kanilang mga magulang. Sa Maynila talaga sila nakatira. Pero ngayong bakasyon ay nagpasya sila na umuwi muna ng probinsya para manirahan sa bahay ng kanilang tiyuhin para may kasama na rin ito. Mabait ang kanilang tiyo Mario sa kanila, lalo na't hindi naman ito biniyayaan ng sariling anak. Masipag si Badong at tumutulong na rin siya sa mga gastusin sa bahay dahil isa siyang tricycle driver doon. Ang kanilang tiyuhin naman ay madalas na pumapalaot para makahuli ng isdang ibebenta sa palengke. Habang si Doming naman ay minor de edad pa kaya hindi nila ito inoobliga masyado na magtrabaho, pero kadalasan ay sumasama ito sa laot. Mabait naman na bata si Doming pero nagbago ang ugali nito matapos nitong makaligtas sa lagnat na nauwi sa kumbulsyon. Halos 1 linggo na ang nakakalipas. Agad na binuksan ni Badong ang silid ng kapatid niya kung saan ay naabutan niya ito na katatapos lang maligo at nag-aayos ng buhok sa harapan ng salamin. Domeng, mag-usap nga tayo. Bakit kuya? Ngayon talaga tayo mag-uusap? Kita mo naman na nagmamadali ako eh. At saan ka pupunta? Hindi ba't sinabi ko sa iyo kagabi na sasamahan mo ngayon si Chong Mario mamalaot? Ngayong bakasyon ka na nga lang maaasahan tapos kung ano-ano pang inaatupag mo. Kinausap ko naman si Chong Mario kanina at pumayag naman siya nang sinabi ko na hindi ako makakasama sa kanya. Kagagaling ko lang sa sakit, hindi ba? Aba, 1 linggo na nakakalipas ah. Yan at yan na lang bang idadahilan mo kapag tinatamad kang tumulong? Ano ka ba naman bata ka? Di ka ba marunong makiramdam? May lakad nga kasi ko kuya. Saan ka ba pupunta ha? Ang ayos-ayos ng forma mo pero yung mga labada mo inaasa mo pa sa akin pagkagaling ko sa pamamasada. Aba maya ka naman, Domeng. Wala kang alipin o utusan dito sa bahay na to ha. Sinabi ko naman kasi sa'yo na mamaya ko yung lalaban pag uwi ko eh. Di naman tatakbo yun. Ba't nangangatwiran ka pa talaga ha? Baluktot naman yung katwiran mo. Lagi mo na lang ako sinisermonan kuya. Kung buhay lang sana sina mama at papa, may kakampi sana ako. Matagal nang patay sina mama at papa. Bakit ba lagi mo na lang yung binabanggit? Di ka naman ganyan dati ah. Maghintay ka lang kuya. Babalik din sila. Magkakaroon na rin ako ng kakampi. Ano? Ano ba sinasabi mo dyan? Kailangan ko na umalis kuya. Hoy! Saan ka ba pupunta? Hindi mo pa sinasabi kung saan na naman ang lakad mo. Mamaya kung ano oras ka na naman umuwi niyan ha. Hoy! Domeng! Napahilamos na lang ng kanyang mukha si Badong dahil sa pagkairita nang hindi na siya sagutin pa ng kapatid at nagmadali na itong lumabas ng silid at umalis ng bahay. Paglabas niya ay naabutan niya ang kanyang tiyuhin na inaayos ang lambat na dadali nito sa pagpalaot mamaya. Hayaan mo na ang kapatid mo, Badong. Nagbibinata na eh. Tsaka ayoko din na masyado siyang puwersahin sa mabibigat na trabaho dahil kagagaling lang niya sa malubhang lagnat. Huwag mo ko masyadong isipin, ang lakas-lakas ko pa naman eh. Kayang-kaya ko pang mamalaot mag-isa. Di naman ho pwedeng ganon, Chong. Dapat kahit papano makisama siya dahil hindi na rin naman ho siya bata eh. 1 linggo na rin naman na nakaraan simula nung gumaling siya. Kayang-kaya niya na sanang tulungan kayo sa paglalaot. Isa pa ho, dapat matuto na rin siya sa mga gawaing probinsya.
Hayaan mo na. Pasasaan ba'y magkaka-interest din naman yan kapag talagang nagkaisip-isip na. Pabagsak na lang na naupo si Badong sa may harapan ng kanyang tiyuhin at humigop ng kape. Saka, di ko rin maintindihan ng batang yun, Tiyong. Parang napapansin ko kasi na lagi niyang bukang bibig sina mama at papa mula nung makalabas na siya sa center. Ay, baka naman nabimbis lang ang mama at papa mo. Hindi ba't binisita niya noong nakaraang linggo? Yung puntod ng mga magulang niyo bago siya inapoy ng lagnat. Pero, bakit niya sinasabi na babalik sina mama at papa? Kailan niya sinabi yon? Kanina lang ho, Chong, nung magkausap kami sa kwarto. Di niyo ho ba narinig? Kahit ako nagulat din ho nung marinig ko yun mula sa kanya eh. Sinabi niya na maghintay lang ako dahil babalik daw sina mama at papa. Baka naman nagkamali ka lang ng dinig. Baka ang sinabi ni Doming, sana bumalik. Yun ho ba? Hindi ko na rin ho halos matandaan yung eksaktong sinabi niya eh. Basta para sa akin, naiinis ako sa kanya. Ikaw ang nakatatandang kapatid, Badong. Kaya dapat ay ikaw ang magpasensya. Nang sumunod na araw, kasalukuyan lang na nililinis ni Badong ang tricycle niya nang biglang marinig niya ang pagtawag ng kanyang tiyuhin sa pangalan niya mula sa may likod ng kanilang bahay. Agad naman siyang tumakbo roon. Chong, bakit to? Ano ho yun? Bakit niyo ako tinatawag? Ba't tignan mo nga muna ito, Badong? Tignan mo nga kung yan ay damit ni Doming. Sa tingin ko'y parang kay Doming yan eh. Ho? Bakit naman ho mapupunta sa basurahan ng damit ni Doming? Patingin nga ho. Inabot nga kay Badong ang damit na yun na madumi na at sinuri niya yun. Habang tumatagal ang segundo na tinitingnan niya yung damit, ay unti-unting napapakunot ang kanyang noo. Kay Doming nga ho, Chong. Ito ho yung suot niyang damit nung nagkasagutan kami nung isang araw eh. Tignan mo, bakit kaya may bakas ng dugo yung damit na yan? Nasaan ho? Ito oh. Muling sinuri ni Badong ang damit na hawak niya. Buong akala niya nung una ay putik lang yon pero nang tinignan niya ng mabuti at inamoy pa yon, may malansa nga siyang naamoy. Amoy dugo nga talaga. Dugo nga ho, Chong. Ano ba nangyayari sa batang yon? Nakakapangamba na. Bakit niya itatapon ang damit niyang may dugo dito? Kailangan ko makausap si Doming. Nako, umalis. Pupunta yata sa may court kanina. Hindi mapakali si Badong ng mga sandaling yon. Alam niyang hindi siya makakalma hanggat hindi niya nakakausap ang kapatid. Halos hindi na siya nakapasada pa dahil nga mas pinili niyang hintayin ang kapatid na makauwi. Nang sumapit ng hapon at bumukas na ang pinto ng bahay kung saan ay pumasok doon si Doming ng pawisan, mabilis na tumayo si Badong para harapin ang kapatid. Saan ka galing? Naglaro ng basketball sa court. Pati ba naman yun kailangan mo pa talagang tanungin? Talaga? Dahil simula ngayon, dapat ko nang malaman kung saan ka ba pumupunta o kung anong kalokohan ang ginagawa mo sa tuwing umaalis ka ng bahay. Ano bang ibig mo sabihin, kuya? Masyado ka namang OA dyan. OA? Sige, ipaliwanag mo nga to. Mabilis na ibinato ni Badong ang hawak niyang damit patungo kay Doming. Tumama ang damit na yun sa katawan ni Doming at lumagpak sa sahig. Kitang-kita ni Badong ang medyo pamimilog na mga mata ng kapatid niya nang makita ang mismong damit na pag-aari nito. Saan mo nakuha to, kuya? Nakita yan ni Chong Mario sa likod ng bahay sa may basurahan kung saan mo yan tinapon. Bakit may mga dugo yan, ha? Napapaaway ka ba ng hindi namin alam? Mali ka nang iniisip, kuya. Di magsimula ka na magpaliwanag ngayon. May nakasalubong lang akong patay na pusa. Parang nasagasaan yata ng sasakyan sa mismong kalsada eh. Naawa ko dahil humihinga pa. Kaya naman binuhat ko. Hindi ko lang mahawakan mismo yung pusa gamit ang kamay ko eh. Kasi nga ang dami niyang dugo. Medyo nandidiri nga ako kaya yun. Hinubad ko na lang yung damit ko at doon ko siya binalot. Kaya lang, binawian din siya ng buhay eh. Tinapon ko na lang yung damit ko kaysa may mantsa na yun ng dugo. Mahihirapan na akong laban yun eh. Hindi nakapagsalita si Badong sa paliwanag ng kapatid niya. Naniwala din naman siya doon agad dahil kapanipaniwala naman talaga ang kwento nito.
Hindi na tuloy siya nagtanong pa. Pero kinabukasan ng tanghali, kakauwi lang noon ni Badong sa bahay nila para doon kumain ng tanghalian. Nalaman niyang wala na naman sa bahay nila si Domeng. Saan na naman ho daw siya pupunta? Ang paalam niya sa akin, lalangoy daw siya kasama yung mga bago niyang naging kaibigan. Kung ganun, hindi na naman daw niya ho kayo sasamahan sa pagpalaot mamaya, Chong? Wala naman siyang nabanggit sa akin kanina eh. Ano ba naman yung batang yan? Kung umasta parang bakasyonista. Hayaan nyo, Chong. Uuwi ho ako na maaga mamaya para masamahan ko kayo. Hindi na Badong. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Sasagot pa lang sana si Badong sa sinabi ng kanyang tiyuhin nang mapahinto ang sasabihin niya sa hangin dahil narinig nila ang mga sigaw ng matandang babae mula sa labas kung saan ay tinatawag nito ang Chong Mario niya. Mario? Mario, tao po! Nandyan ba kayo? Mario? Teka, si Kapitana yun ah. Ano kaya ang kailangan nun at bakit niya ako hinahanap? Sabay na lumabas si Badong at ang kanyang tiyuhin para harapin ang bagong dating. Si Kapitana ngayon at may kasama pa itong isa pang matandang babae na masama ang tingin kina Badong at sa kanyang tiyo Mario. Magandang tanghali ho, Kapitana. Napasyal ho kayo. Ano ang atin? Ay, sinamahan ko kasi itong si Maring Marina. Meron kasi siyang gustong ireklamo. Gusto nga niyang ipatawag na kayo agad sa barangay para doon na agad magharap. Pero nakiusap muna ako na baka pwedeng magharap muna kayo ng personal para hindi na masyadong lumaki pa. Reklamo? Ano naman ang gusto mong ireklamo, Marina? May problema ba tayo? Gusto kong ireklamo yung pamangkin mo, Mario. Pamangkin? Sino pamangkin naman ang tinutukoy mo? Yung binatilyo. Nanlaki ang mata ni Badong dahil sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na ang babanggitin nito ay ang nakababata niyang kapatid. Dahil doon, kaya hindi na rin napigilan ni Badong na sumabat sa usapan ng mga ito. Si Doming ho ba? Yung kapatid ko? Oo, yun nga. Bakit ho? Ano hong ginawa ng kapatid ko para ireklamo nyo? Yang kapatid mo, siya ang huling tao na nakita kong umaali-aligid doon sa bukirin namin kung saan nakatali yung kalabaw namin. Noong una, hindi ko naman masyadong pinansin dahil nga kampante ako na wala siyang gagawin. Siyempre binatilyo pa. Hindi ko inisip na may gagawin siyang kalokohan. Pero nagkamali ako. Kinabukasan, nakita na lang namin ang asawa ko na patay na yung kalabaw namin. Wakwak yung tiyan. Ito pa ang nakakakilabot ha. Nawawala yung lamang loob ng kalabaw namin. Ano ho? Nakakasiguro ho ba kayo na ang kapatid ko ang gumawa nun? Inuulit ko ha. Siya lang nga yung nakita naming tao na umaali-aligi doon. Sino pa ba ang pag-iisipan namin, Aber? Teka lang naman, Marina. Nakita mo na ba ang pamangkin ko? Napakapatpati nun. Sa tingin mo ba'y makakaya niyang patumbahin ang isang kalabaw na tinutukoy niyo? Yun nga ang hindi ko alam kung paano niya nagawa yon. Pero sigurado kami ng asawa ko na siya talaga ang gumawa. Bakit kaya hindi niyo iharap sa akin ang batang yon para naman ako mismo magtatanong sa kanya? Wala ho kayong pruweba na ginawa ho yun ng kapatid ko. At dahil minor de edad din ho si Domeng kaya hindi ko hahayaang iharap siya sa inyo. Ako na lang ho ang kakausap at pupunta sa barangay. Huwag ho kayong mag-alala. Makikipagtulungan ho kami sa inyo. Tama ang pamangkin ko. Alam niyo naman tong bahay namin. Mananagot kami at makikipag-usap na maayos kung tunay na maituturo na ang pamangkin kong si Domeng ang gumawa nun. Basta maganap lang kayo ng ebidensya na siya talaga may gawa. Pero hanggat salita lang ninyo ang mailalabas niyong patunay sa amin, abay hindi naman namin matatanggap yan dahil uulitin ko. Malabo na gawin niyo ng isang binatilyong bata na patpati ng katawan. Hindi ka panipaniwala yan. May punto rin naman ang sinabi mo, Mario. Talagang ginusto ko lang na magkaharap-harap kayo ngayon para mapag-usapan ito na maayos bago pa makarating sa barangay. At dahil nakapag-usap na kayo, at kapag desidido talaga si Maring Marina na ituloy ang pagsasampa ng reklamo sa barangay, ay ipapatawag ko na lang ang isa sa inyo para humarap. Sige ho, Kapitana. Wala naman ho problema yun. Ipatawag nyo na lang ho kami kapag kailangan. Pupunta ho kami agad-agad. Kung gano'n ay aalis na kami. Maraming salamat sa pagharap sa amin. Sige ho, maraming salamat din.
Pabagsak na naupo si Badong sa sofa sa sala ng kanilang bahay. Malalim ang kanyang pag-iisip. Maya-maya pa'y sumunod na rin ang kanyang tiyuhin na umupo sa may harapan naman niya. Ibang klase. Sigurado ako na gusto lang pabayaran sa atin ni Marina yung na-aksidente niyang kalabaw. Isisisi niya pa kay Doming dahil lang nakita niyang kapatid mo na nandun malapit sa bukirin niya. Ibang klase. Pero paano ho kung si Doming talaga may kagagawa nun, Chong? Ano? Huwag mo sabihin na nagpapapaniwala ka talaga doon. Alam mo naman na malabo yun. Ang laki-laki ng kalabaw tapos ang liit naman ni Doming. Malabo pa sa malabong ilog yun eh. Pero nakitaan natin si Doming ng damit na duguan, Chong. Napansin ni Badong na natigilan nga ang Chong Mario niya dahil sa binanggit niyang salita. Hindi rin nakapagsalita agad ang matandang lalaki kung saan ay sandali pa itong napaisip bago muling humarap sa kanya at malumanay na umimik. Pero hindi ba't naipaliwanag na sa'yo ng kapatid mo ang dahilan kung bakit puno ng dugo ang damit niyang yun? Pero hindi pa rin ho ako sigurado kung nagsasabi siya ng totoo. Pinagdududahan mo ba ang kapatid mo? Ayoko maniwala sa mga hinala ko. Pero hindi ko maiwasan na mag-isip lalo na't pakiramdam ko nag-iiba nga ang ugali ni Doming, Chong. Pakiramdam ko talaga may mali sa kanya. May nararamdaman ho akong kakaiba dahil hindi naman talaga siya ganun. O sige, ipaliwanag mo sa akin kung ano ba talaga ang nasa isip mo, Badong. Hindi ho ba't uso dito sa probinsya niyo yung mga usap-usapan na may mga masasamang diwata rito? May napanood ho kasi ako dati na palabas sa TV na kinukuha nila yung tunay na mga tao tapos ginagawa nilang bihag para sila'y magpapanggap at mamumuhay na isang mortal na tao dito sa mundo ng mga mortal. Totoo ho ba talaga yun? Sigurado ho kung alam niyo tungkol dun dahil dati ho kayong magtatawas. Totoo nga yan, pero matagal na panahon nang nananahimik sa baul ng mga matatanda ang kwentong yun. Gusto ko lang makasiguro kung totoo ba na si Doming yung kasama natin dito sa bahay. Paano ho kung nagpapanggap na lang siya? Sobra na ho yung ugaling nagbago sa kanya, Chong. Hindi ko na ho maramdaman na kapatid ko siya. Kaya, Chong, gusto kong malaman kung siya pa rin ba si Doming. Sige. Madali lang na maggawin ang gusto mo, Badong. Kumuha ka ng litrato ng kapatid mo at dali mo sa akin para masulog ko. Ilalaho ko ang abunon sa asin at ikakalat ko dyan sa may pintuan natin. Kung hindi siya ang totoong Doming, hindi siya makakapasok sa gagawin kong barikada. Pero kapag nakapasok siya, siya ang tunay mong kapatid. Sige ho, kukunin ko lang ho yung litrato sa kwarto namin. Mabilis ngang kumilos si Badong dahil malaki ang kagustuhan niya na mapatunayan kung totoong kapatid pa rin ba niya ang kasama nila sa iisang bubong. Pagkatapos niyang makuha ang litrato ay ginawa nga ng Chong Mario niya ang dapat na gawin. Buti na lang talaga at dating nagtatawas ang kanyang Chong nung nabubuhay pa ang asawa nito at kahit papano may alam ito sa mga ganong gawain. Itong asin na may kasamang abo ng litrato ni Doming ang magsisilbing barikada natin. May dasal ito, kaya hindi ito basta-basta mapapasok ng mga huwad na diwatang nagpapanggap na tao sa mundo natin. Magsisimula na akong lagyan ng pintuan natin. Sige ho. Grabe ang kabog ng puso ni Badong ng mga oras na yon. Pinapanood niya lang ang kanyang tiyuhin na gumagawa ng mahabang linya na gawa sa asin na may abo sa mismong apaka ng pintuan. Mga ilang minuto lang ay natapos na rin ito. Kapag napatunayan natin na isang engkanto o diwatang nagpapanggap ang kapatid mo, kailangang mahuli natin yon dahil siya lang din na makakapagturo sa atin kung nasa ng tunay na Doming. Pero umaasa pa rin ako na sana ay si Doming talaga ang kasama natin. Umaasa rin ho ako, Chong. Ngayon hintay na lang natin si Doming na umuwi. Sumapit ang bandang 5:00 ng hapon kung saan ay muling kumabog ng malakas ang puso ni Badong nang matanaw niya na sa may bintana ang papauwi na si Doming. Agad niyang tinawag ang pansin ng kanyang tiyuhin at pareho na sila ngayon na nakaabang sa pintuan kung makakapasok ba talaga doon ang kanyang kapatid. Grabe ang kabog ng puso niya. Natakot siya na hindi makalusot doon ang kapatid. Ayan na siya. Tatagan mo loob mo, Badong. Napalunok na lang ng laway si Badong hanggang sa maya-maya pa
Humakbang na ang paa ni Domeng papasok ng bahay. Parang bumagal ang ikot ng mundo ni Badong habang hinihintay niya kung may mangyayari ba. Hanggang sa tuluyan nang nakapasok si Domeng sa kanilang bahay. Nagkatinginan tuloy ang matanda at si Badong. Kumpirmado na hindi nagpapanggap lang ang Domeng na kasama nila. Bakit kayo grabe makatingin sa akin? Anong problema nyo? Saan ka ba galing? Maghapon kang wala. At bakit basa ang damit mo? Lumangoy nga ako. Nagpaalam ako kanina kay Chong Mario. Ito nga oh, may dala akong malaking bangus. Lalagay ko lang to sa may lababo at magbabanlaw na rin ako. Palihim lang na pinapanood ni Badong ang kanyang kapatid habang naglalakad ito patungo sa may lababo hanggang sa nawala na rin ito sa kanyang paningin dahil dumiretso ito sa may banyo. Doon ay agad na hinarap ni Badong ang kanyang tiyuhin. Hindi lang talaga gumana yung ginawa natin, Chong. Gagana yun kung totoong nagpapanggap lang ang Domeng na kasama natin. Pero dahil hindi siya tinablan at nakapasok pa rin siya dito sa bahay natin, ibig sabihin walang problema sa kapatid mo. Siya talaga si Domeng. Hindi ka pa rin ba kumbinsido? Hindi ko alam, Chong ha. Hindi ko talaga alam. Pakiramdaman muna natin si Domeng, Badong. Manmanan na lang muna natin ang ginagawa niya. Siyempre kapatid mo yan. Iisang dugo lang ang dumadaloy sa katawan niyo. Kaya kung may mas nakakakilala kay Domeng, natural ikaw yun. Sige ho. Huwag muna nating ipaalam yung nangyari kaninang umaga, ha? Sangayon ho ako. Bago maghapunan, nagkukulong lang sa loob ng silid niya si Domeng. Kasalukuyan lang naghahain noon si Badong at dahil tapos na siya sa ginagawa niya at kakatukin niya na sana ang kwarto ni Domeng para tawagin na ito upang kumain, agad na naiwan sa ere ang kamay ni Badong dahil narinig niya itong nagsalita mula sa loob. Ngayon na daw mismo? Bakit naman biglaan? Kung sa bagay, pabor naman ako sa gusto niya mangyari para naman makuha ko na rin ang kapalit. Sige, tutupad ako sa usapan. Sino kaya ang kausap ni Domeng? Kailangan kong malaman kung sino yun. Hindi na kumatok pa noon si Badong at binuksan na lang niya ang pinto. Kaya lang, pagkabukas niya ay mukhang bubuksan na rin yun ni Domeng para lumabas. Hindi ka man lang ba marunong kumatok, kuya? Bakit naman ako kakatok? Kwarto ko rin naman to ah. Nang mga sandaling yun ay pasimple na rin na sumilip si Badong sa kabuuan ng silid. Pero wala naman siyang nakita doon na tao. Sino yung kausap mo kanina? Narinig kong nagsasalita ka eh. Wala naman akong kausap ah. Baka guni-guni mo lang yun, kuya. Hindi. May narinig talaga ako. Ay nako, ewan ko sa'yo, kuya. At dahil nandito ka na rin naman, magpapaalam na rin ako sa'yo. Anong paalam? Saan ka pupunta? Aalis ka na naman kung kailan gabi na? May usapan kasi kami ng kaibigan ko na doon ako matutulog sa kanila. Sino ba yung kaibigan mong yan ha? At hindi mo maipakilala sa amin? Papakilala ko rin siya sa'yo. Sa ngayon hindi pa muna. Medyo wala pa akong tiwala sa kanya eh. Sige kuya, alis na ako. Hindi ka aalis, Domeng! Napasigaw na noon si Badong dahil natatakot na siya na baka kung ano lang ang gagawin ng kanyang kapatid. Pero bago pa man makasagot sa kanya ang kapatid niya na halatang kukontra sa sinabi niya, sumulpot na ang kanilang tiyuhin. Hayaan mong umalis ang kapatid mo, Badong. Pero Chong... O yan, pumayag na mismo si Chong ha. Ang KJ mo kasi kuya eh. Darating ang araw, pasasalamatan mo rin ako. Pasasalamatan? Ano bang sinasabi mo? Basta, pasasalamatan mo rin ako dahil ginagawa ko to. Hindi lang para sa kapakanan ko, kundi para sa kapakanan mo rin. Teka, Domeng! Domeng! Mabilis na nawala sa paningin niya ang kanyang kapatid. Naramdaman na lang niya ang paglapit sa kanya ng kanyang tiyuhin. Maganda ka, Badong. Susundan natin ang kapatid mo. Ho? Narinig ko rin na may kausap siya kanina. Natanaw ko siya sa may bintana ng silid niyo habang nasa labas ako. May kausap siya sa hangin. Kung ano man ang pupuntahan niya ngayon, sigurado ko na yun ang makakapagturo sa atin kung ano bang nangyayari sa kanya. Sige ho, tara na ho, sundan natin siya. Kukunin ko lang ang mga gamit ko sa pagtatawas para siguradong may armas tayo sa pwede nating kaharapin.
Dahan-dahan nga na sinundan ni Badong at ng kanyang tiyuhin ang figura ni Doming. Mabagal at maingat ang kanilang paglalakad dahil ayaw nilang mahalata ng kapatid na sinusundan nila ito. Sa tagal ng pagsunod nila sa kapatid, saka lang ito huminto nang pumasok ito sa isang bakuran na pagmamay-ari ng ibang tao. Bakit siya pumasok doon? Dito lang tayo sa labas, Badong. Silipin lang natin ang gagawin niya. Baka makahalata na siya na may sumusunod sa kanya kapag pumasok pa tayo sa loob. Gawa sa kawayan ng bakuran kaya naman nakakasilip sila doon ng tiyuhin. May poste din sa paligid na may malabong ilaw at yun ang nagbibigay sa kanila ng tanglaw. Maya-maya pa'y agad na nanlaki ang mata ni Badong nang mag-ingay ang kambing na nakita niyang sakal-sakal ng kapatid niya at sa isang iglap, naglabas ng patalim si Doming mula sa gilid ng bewang nito at walang awang ginilita ng kapatid niya ang leeg ng kambing. Anong ginagawa niya? Shh! Huwag ka maingay, Badong. Kailangan natin siyang pigilan, Chong. Kapag pinigilan natin siya ngayon, hindi natin malalaman kung para saan ang ginagawa niya. Hindi natin malalaman ang punot dulo nito. Kaya wala tayong magagawa ngayon kung hindi ang panoorin lang muna siya. Nasisiguro ko na talagang hindi siya si Doming. Maniwala ka na siya si Doming. Ang hindi lang natin alam kung ano ang tumatakbo sa isip niya o kung may naguutos ba sa kanya na gawin yan. At yun ang kailangan nating alamin. Hindi halos makatingin si Badong sa kanyang kapatid dahil nakita niya na winawakwak na nito ang walang buhay na kambing. Duguan na rin ang mga kamay at braso nito. Ibig sabihin ay totoo ang reklamong natanggap natin mula kay Kapitana? Totoong siya din ang gumawa noon sa kalabaw? Ano nang nangyayari sa'yo, Doming? Pakiramdam ni Badong ay maiiyak na siya ng mga sandaling yon dahil ibang-iba na talaga ang kapatid niya. Naudlot lang ang balak niyang pagluha nang makita niya na isinisilid na ni Doming ang mga nakuha nitong laman loob ng kambing sa dala nitong eco bag. Pagkatapos noon ay tumayo na ito at handa nang lumabas ng bakuran. Mabilis namang nagtago sina Badong at ang tiyuhin niya para hindi sila nito makita. Kumikilos na siya ulit. Sundan na natin siya. Saan naman kaya siya pupunta ngayon? Mukhang meron na ako hinala kung saan. Pero kailangan muna nating kumpirmahin. Sigurado ko na dadalhin niya ang mga kinuha niyang laman loob sa dahilan kung bakit nagkakaganyan ang kapatid mo. Dinala ang mga paa nila sa pagsunod kay Doming sa tabing dagat. Madilim na ang paligid pero bilog naman ng buwan, kaya nagbibigay pa rin yun ng sapat na liwanag sa kanilang dinadaanan. Buti na lang din at malakas ang hampas ng alon, kaya naman hindi maririnig ang mga yabag ng kanilang mga paa sa batuhan na tinatahak nila. Maya-maya pa'y mukhang kumpirmado na ng tiyo Mario niya kung saan dadali ni Doming ang mga laman loob. Mukhang papunta ang kapatid mo sa abandonadong sementeryo sa may dulo ng dalampasigan. Sementeryo? May sementeryo sa gawing ito ng dagat? Meron, pero hindi na yun nalilibingan dahil tumataas ang tubig doon sa tuwing bumabagyo, kaya naging abandonado na yun. Pinalipat na kasi ang mga bangkay doon sa bagong sementeryo ngayon, pero may mga ilan-ilan pang naiwan doon dahil wala nang umiintindi mga pamilya dahil nagkamatayan na rin. Marami akong naririnig na kwento tungkol sa abandonadong sementeryo na yun. Lunggayo ng mga diwagoy. Diwagoy? Ano yun? Ang mga diwagoy ay parang mga diwata. Pero isa sila sa mapanganib na diwata dahil kayang-kaya nilang gayahin ang figura ng isang tao at lalamunin nila ang kaluluwa ng ibang tao. Isa din sa kanilang kakayahan ay ang gumaya ng boses ng mga tao para maloko ang mga mortal. Doon din nila nakuha ang pangalan nila dahil mga diwata silang tumataghoy. Ibig sabihin, hindi talaga si Doming yun? Hindi pa ako nakakasiguro dahil nakapasok siya sa bahay natin na may barikada ng asin at abo. Baka ho kasi hindi lang yun gumana. Aalamin natin. Nagtago si Badong at ang tiyo Mario niya sa isang malaking bato habang tinatanaw nila si Doming sa bukana ng abandonadong sementeryo. Dala ko na ang alay na gusto nyo. Laman loob ito ng kambing. Huwag kayong mag-alala. Hayop pa rin to na may sungay. Siniguro ko na may sungay ang kambing na pinatay ko. Ngayon,
Isang hakbang na lang ang kailangan kong gawin, hindi ba? Siguraduhin yung tutuparin yung pangako nyo sa akin na ibabalik nyo sina Mama at Papa. Biglang pinanlamigan ng buong katawan ni Badong sa isinigaw na yon ng kanyang kapatid. Hindi nagpapanggap na diwagoy ang kapatid mo, Doming. Sa tingin ko, ay nakipagkasundo siya sa mga ito. Nakipagkasundo siya para maibalik sina Mama at Papa? Yun nga ang nangyayari, Badong. Siguradong nilinlang siya ng mga diwagoy at sinabi na ibabalik muli ang mga magulang nyo. Naputol ang pag-uusap ni Badong at ng kanyang tiyuhin nang marinig na naman nilang sumigaw si Doming. Sabihin nyo na ang huling hakbang na gagawin ko. Gusto ko na ulit makita sina Mama at Papa. Saksakin mo ang sarili mo. Ano? Teka, gusto nyo saksakin ko ang sarili ko? Kailangan namin ng dugo mo para sa muling pagkabuhay ng iyong mga magulang. Narinig niyo ho ba yung narinig ko, Chong? Oo, boses yun ng diwagoy. At gusto niya saksakin ni Doming ang sarili niya? Kailangan ho natin siyang pigilan, Chong. Maganda ka. Hablutin mo agad si Doming at kunin sa kanyang kutsilyo. Kailangan na hindi niya masugatan ang sarili niya. Kahit isang patak ng dugo ay hindi pwede dahil kapag nagkataon, ibig sabihin noon ay inaalay niya ang sarili niya sa mga diwagoy. Mamamatay ang kapatid mo dahil makukuha ang kanyang kaluluwa. Nakaramdam ng matinding takot si Badong sa sinabi ng kanyang tiyuhin. Alam niya sa sarili niyang hindi niya kakayanin na pati ang kanyang kapatid ay mawala. Kapag nakuha mo na ang kapatid mo, ilayo mo siya dito at ilubog sa dagat. Malilinis siya ng tubig dagat na nasisinaga ng kabilugan ng buwan. Gagawin ko yun. Pero paano kayo, Chong? Sasabuyan ko ng asin ang sementeryo at magpapausok na rin ako. Basta yung inuutos ko ang unahin mo. Sige ho. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Doming at kitang-kita ni Badong na inilalabas na ulit ni Doming ang kutsilyo nito mula sa gilid ng bewang. Kung ganon, gagawin ko na ang huling hakbang. Basta ipangako nyo na ibabalik nyo sa akin sina Mama at Papa. Nang makita ni Badong na sasaksakin na nga ng kapatid ang tiyan niya, doon na siya mabilis na umalis sa pinagtataguan niya at sumigaw. Doming! Wag! Kuya? Gulat na gulat ang kapatid niya nang makita siya. Halos talunin ni Badong ang pagitan nila ng kapatid. Agad naman na sumunod ang tiyuhin nila sa kanyang likuran at nagsimula itong magwisik ng asin. Kunin mo ang kutsilyo at itakbo mo na siya sa dagat! Mabilis na hinablot ni Badong ang kutsilyong hawak ng kapatid at tinapon niya yon sa bangin. Wag! Pilit pa sanang kukunin ni Doming ang kutsilyo, pero nayakap na ni Badong ang bewang ng kapatid at sa kanya ito binuhat na parang sako. Dahil payat nga ang kapatid niya, kaya hindi siya nahirapan na buhatin ito kahit napilit itong pumapadyak para makawala. Pakawalan mo ako, kuya! Pakawalan mo ako! Nang makarating sa dagat ay agad na ibinagsak ni Badong si Doming sa tubig. Pilit sanang aahon ito, pero yumakap pa rin si Badong at nagpabasa na rin sa dagat. Nang mga sandaling yon ay pilit pa rin kumakawala ni Doming habang umiiyak. Pakialamero ka, kuya! Pakialamero ka! Kung hindi ka nakialam, ay babalik ko na sana sina Mama at Papa! Tama na, Doming! Tama na! Sinabi nila na kaya nilang ibalik sina Mama at Papa. Nung nilagnat ako ng mataas, napanaginipan ko na nandun lang sila sa sementeryo na yun at pag-gala-gala. Nakakulong sila dun. Tutulungan daw nila ako makawala sila Mama at Papa dun basta gawin ko lang yung sasabihin nila. Maniwala ka, kuya, maibabalik ko sina Mama. Matagal na silang patay, Doming. Matagal na. Hindi na sila babalik. Hindi. Babalik sila. Patawarin mo ko, Doming. Patawarin mo ko. Hindi ko alam at hindi ko man lang napansin na may bigat ka pa rin nararamdaman sa pagkawala ni na Mama at Papa. Akala ko all this time okay ka. Pero hindi pala. Lalong lumakas ang iyakan nila pero ng mga sandaling yun, hindi na nagpupumiglas pa si Doming. Umiiyak na lang din siya ng malakas habang yakap-yakap na rin si Badong. Miss na miss ko na sila, kuya. Hindi ko man lang sila nasilayan sa huling pagkakataon na buhay pa, na gumagalaw pa. Nung naglalambing sila na umuwi naman ako dito sa probinsya,
Sana pumayag na ako. Sana hindi ko inuna ang pag-aaral ko noon. Gusto ko lang naman na makuha yung scholarship para hindi sila mahirapan na magpaaral pa sa akin. Pero hindi ko akalain na mawawala na sila ng tuluyan. Wala na tayong magagawa pa, Doming. Tanggapin na natin na matagal na silang patay. At wala na tayong magagawa pa para maibalik sila. Hindi na sila babalik. Hindi dahil nakakulong sila sa kung saan at hindi makawala. Hindi na sila babalik dahil masaya na sila sa langit, Domeng. Muling nag-iyakan ang magkapatid. Pagkatapos ng gabing yun, bumalik na sa dati si Doming. Ngayon ay mas naging bukas na sila sa isa't isa. Dinalaw din nila ang puntod ng kanilang mga magulang at nagpasalamat sa kanilang tiyuhin bago muling bumalik sa Maynila dahil tapos na ang bakasyon na yon. Isang bakasyon na naging makahulugan para sa kanilang magkapatid. Wakas. Alay at Biktima Horror Stories. Ikalawang kwento. Choosy si Kuya Nurse. Nag-inat-inat muna ng katawan at humikab matapos magising mula sa pagkakaidlip sa may storage room si Manolo. Bago lumabas, inayos niya muna ang kanyang buhok. Una, para hindi magmukhang bagong gising. At pangalawa, dahil isa siya sa mga nurse na hinahabol ng tingin ng mga babaeng nurse sa ospital na yon. Gwapo mo talaga! Sabi niya sa sarili habang nakaharap sa salamin. Nagpabango na rin siya at saka nagpasimpleng lumabas. Bago pa man siya makabalik sa mismong ward, sinalubong na agad siya ng isang stretcher na may lamang pasyente habang tinutulak ng mga nurse sa paligid nito na tila nagmamadali at aligaga. Biglang nakaramdam siya ng pandidiri nang makita niyang may malaking butas ang tiyan ng lalaki. Kakaiba ang butas na yon. Parang hindi nagmula sa isang aksidente. Naputo lang ang pagtitig niya sa idinadaang pasyente nang tawagin siya ng katrabaho niyang si Eugene. Uy, Manolo, saan ka na naman ba galing? Ano nangyari dun sa bagong pasok? Yun ba? Nadatnan niyo sa gilid ng ilog eh. Aswang daw ang gumawa niyo sa kanya. Nakakakilabot nga eh. Aswang? Sigurado ba siya? Paano naman magkakaaswang dito sa lugar natin? Uy, hindi natin alam kung meron talaga, no? Kaya huwag ka magsalita ng tapos. Ako, huwag ka nga nagpapapaniwala sa ganyan. Baka lasing lang yung lalaki. Hindi! Nawawala nga yung isang kidney niya eh. Kita raw mismo nung lalaki na isang matanda ang gumawa nun sa kanya. Kinain pa nga raw yung kidney niya sa mismong harapan niya eh. Talaga? Sus! Baka may pinagkakautangan lang yan ng sindikato tapos kinuha yung kidney niya bilang kabayaran. Sira! Basta ako naniniwala talaga ako sa aswang. Siya nga pala, ikaw na ang sumunod dun para ikaw naman ang mag-assist. Ako? Ayoko nga. Daming gagawin dyan eh. Tinatamad ako. Saksakan ka talaga ng pagkatamad. Namimili ka rin ng pasyente, no? Ay, naku. Sige, yung pasyente na lang sa kabilang kwarto yung punta mo. Pasyente mo yata yun eh. Kanina ka pa hinahanap. Ha? Sinong pasyente? Si Lolo, yung matandang lalaki na nabalian ng kamay. Yung matandang nalaglag daw sa kalabaw? Oo, yun nga. May inutos daw siya sa'yo eh. Pinapakuha ka raw niya ng tubig pero hindi ka pa raw bumabalik hanggang ngayon. Naku, nawala lang sa isip ko. Sige, ikukuha ko na siya ng tubig. Mabilis na ngang umalis si Manolo pero imbis na dumiretso talaga siya sa kwarto ng pasyente niya, naisipan niya munang dumiretso sa may kantin. Sakto naman kasi na break time na rin niya ng mga oras na yon. Kaya wala siyang pakialam kung may naghihintay ba sa kanya na isang pasyente. Napansin ni Manolo na siya pa lang ang nag-iisang nurse sa loob, kaya naman solong-solo niya ang lugar. May ibang mga pasyente pero siya pa lang talaga ang nurse na kumakain sa mga oras na yon. Napapangiti pa nga siya ng lihim at napabulong sa sarili. Masyado naman silang dedicated sa trabaho nila. Di naman sila mapopromote o hindi naman madadagdagan ng sweldo nila kapag nag-extra effort sila. Nakakaawa naman kung ganun mga mindset ang meron sila. Ako kumakain dito habang sila nagpapakamatay sa gutom. Ako nakatulog na, sila hindi pa. Masyado kasi mga pabiboy.
Binilisan na lang ni Manolo ang pagkain niya dahil baka mamaya ay magdatingan na ang ibang mga nurse para mag-early lunch. Ayaw niyang maabutan siya ng mga yon, kaya mas lalo siyang nagmadali. Pagkalabas ng kantin, didiretso na sana siya sa banyo kaya lang bigla niyang nakasalubong ang matandang lalaki na pasyente niya. Hindi niya pa sana makikilala nung una at lalampasan lang sana niya ito, pero bigla itong tumigil sa harapan niya. Nang mga sandaling yon, doon niya palang ito nakilala. Nurse, kanina pa kita hinihintay ah. Kanina ko pa hinihintay yung tubig na inutos ko sa'yo. Lolo, kamay lang naman ang pilay niyo, di ba? Hindi naman ang paan niyo ang may pilay. Tignan niyo nga oh, nasa harapan ko kayo at nakakalakad na maayos. Bakit niyo naman iaasa sa akin ang pagkuha niyo ng tubig kung kaya niyo naman? Pero, hindi ba trabaho mo naman yun? Oo nga ho, pero ipapaalala ko lang sa inyo hindi naman private hospital ang ospital na to eh. Ibig sabihin, hindi kayo ang nagpapasweldo sa amin. Kaya sige na, ikaw na ang kumuha ng tubig mo, okay? Huwag mo nang iutos sa akin. Napansin ni Manolo na nabigla ang matandang pasyente sa sinabi niya. May balak pa sana itong sumagot, pero nilampasan na lang niya ito. Dahil straight ang shift ni Manolo sa ospital ng halos 3 araw, sinisiguro niyang hindi niya masyadong papaguri ng sarili. Kumikilos lang siya kapag gusto niya, lalo na at wala namang nagbabantay sa mga kilos niya. Kailangang i-monitor ni Manolo ang matandang lalaki nung 10:00 ng gabi. Pero ang ginawa niya, pumunta siya roon ng 11:00. Nagbabaka sakali na hindi gising ang pasyente niya. Ngunit pagdating niya ron, gising pa rin ito. Napabulong tuloy siya sa inis. Bakit naman gising pa tong matanda na to? Ay, kuminamalas ka nga naman. Bakit ang tagal mo, nurse? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Gabi na ho. Wag ho kayong umasa na active pa mga nurse ng ganitong oras. Mga tao lang din naman ho kami, no? May karapatan din kami magpahinga. Abay talagang ibang klase ka, no, iho? Bastos ka talaga at walang modo. Hindi pinansin ni Manolo ang sinabi ng pasyente at chinek lang kung fasting ba ito o kung may kailangang idagdag na gamot. Kailangan itong uminom ng gamot mamayang 3 a.m. Ngunit naisip niyang ayaw niyang gumising ng mga oras na yon, kaya nagpa siyang bukas na lang dadalin ang gamot ng matandang lalaki. Bukas ng 7:00 ng umaga. Kumain ka na para kapag dinala ko na ang gamot mo, diretso na ang pag-inom mo. Ang sabi ni Doc ay mamayang 3:00 ng madaling araw ang inom ko ng gamot ah. Hindi ho ako gigising ng ganong oras para lang painumin ka ng gamot, Lo. Kahit kayo mahihirapan ding gumising ng ganong oras, di ba? Tao rin ho ako. Natutulog din ako, no? Kung gusto niyong 24/7 kayo mababantayan at maaalagaan ng nurse, bakit hindi na lang kayo pumunta sa private hospital? Doon baka kahit pagtulog niyo may nagbabantay sa inyo. Hindi na nakapagsalita ang pasyente sa mga sinabi ni Manolo. Lumabas na siya ng ward na yon at pabulong-bulong pa sa kanyang sarili. Kumakautos, akala mo siya nagpapasweldo sa akin? Masyado nang abala ang buong ospital nang lumabas siya sa kanyang paboritong lihim na pahingahan, ang storage room. Nagatid na rin siya ng gamot sa matandang lalaki mula kagabi dahil alam niyang mamaya ay bibisitahin na ito ng doktor para itanong kung nainom ba ang gamot niya. Pagkatapos noon, nagpas siyang dumiretso muna si Manolo sa kantin para bumili ng almusal at para makapagkape na rin. Sa mga bench sa labas ng ospital niya napiling mag-almusal. Nasa kalagitnaan si Manolo ng pag-inom ng kanyang kape nang mabigla siya sa paglitaw ng isang matandang babae. Kakaiba ang suot nitong damit. Mahaba ang brown na saya at tila maruming tela lang ang nakabalot sa kanyang pang-itaas. Hindi pa siya nakakakita ng ganong klase ng pananamit ng matanda. Pero alam niyang hindi ito taga roon sa lugar nila. May kung ano-ano at iba't ibang klase pa ng kwintas na nakasabit sa leeg nito. Mahaba rin ang maitim na buhok na matanda, pero kapansin-pansin na rin ang ibang puting hibla rito. Sa tingin ni Manolo, nasa 60 anyos lang ito.
Paika-ika itong naglakad habang hawak-hawak ang tungkod na parang galing lang sa putol na kahoy. Hindi rin nakaligtas sa pang-amoy ni Manolo ang kabahuan ng matanda. Marahil dahil sa dumi ng suot nitong damit, nawalan tuloy siya ng ganang kumain. Iho, nurse ka ba sa loob ng ospital na yan? Pwede mo ba akong matulungan? Manang, hindi mo ba nakikitang kumakain ako? Tsaka ang baho-baho nyo. Nawawalan ako ng ganang kumain. Ay, pasensya na, iho. Pasensya na talaga. Gusto ko lang sanang magpakonsulta sa manggagamot sa loob ng ospital na yan. Alam mo kasi, nabangga ako ng kotse nung isang gabi. Kaya ito at pilay ang aking paa. Ah, kaya naman pala may tungkod ka. Pero ano naman? Tinakbuhan ako nung nakabangga sa akin. Buti na lang at napilayan lang ako. Kaya heto, hindi nga ako makalakad ng maayos. Pero pinilit ko lang talaga para makahanap ako ng pagamutan. Ang tagal-tagal ko naghanap ng ospital sa lugar na to. At sa wakas ay may nakita rin ako. Kaya lang iho, hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko. Walang ospital sa pinanggalingan ko kaya hindi ko alam kung ano-ano ang patakaran. Kung paano ba ako makakapasok sa ospital na yan o kung may kailangan ba akong bayaran. Wala rin kasi akong pera. Siyempre naman, Manang, may babayaran ka talaga. Wala nang libre sa panahon ngayon, no? Kaya kung ako sa inyo, huwag na kayo magpa-ospital kung wala naman kayong pera. Pero iho, masakit talaga ang paa ko eh. Hindi ko nakakayanin kung maglalakad pa ako ng malayo. Baka naman pwede mo akong tulungan. Kahit makapagpahinga lang ako sa loob ng mga ilang araw. At saka magbabakasakali rin ako na makakuha ng maayos-ayos na saklay. Napatawa ng bahagya si Manolo sa sinabi ng matandang babae at saka tumayo na rin siya mula sa kanyang pinagkakaupuan para harapin ang ali. Manang, ano bang akala mo sa ospital? Hotel na pwede mong tulugan? O kaya naman pahingahan para doon ka makapagpahinga? Isa ka pa hong asikasuhin ng mga nurse dyan sa loob eh. Tapos wala naman pala kayong pambayad. Nakalakad naman ho kayo papunta rito, di ba? Ganun na lang din ang gawin nyo ulit paalis. Napailing-iling na lang si Manolo at nagpa siya ng hindi na lang ubusin ang kanyang almusal para pumasok na sa loob ng ospital. Napabulong pa siya sa kanyang sarili. Patanga-tanga kasi. Nababangga tuloy ng sasakyan. Tapos ano sabi niya? Manghihingi pa siya ng saklay? Sosyal naman niya. Pagsapit ng tanghalian, nagyaya si Manolo sa kanyang kaibigan na si Eugene para kumain. Gusto niyang mag-isa lang sana para hindi siya mapipilit ng mga ito na bumalik na agad sa trabaho kung sakaling tapos na ang kanilang lunch break. Pero dahil nandoon ang kanilang supervisor na isang senior resident doctor, hindi rin niya magagawang magtagal sa pagkain. Pero bago pa man sila makaalis ni Eugene, biglang tinawag siya ng supervisor niya. Ipinaalam nito sa kanya na siyang may pinakamababang record ng mga na-assist na pasyente at magiging bad record yun sa kanya. Kaya naman para makover yun, siya daw ang mag-a-assist sa bagong pasok na pasyente. Kahit ayaw ni Manolo, napilitan na naman siya. Hindi niya tuloy maiwasan na mag-grant habang tinatahak niya ang daan patungo sa silid ng bago niyang pasyente. Nakakainis. Kaya ayaw kung may supervisor dito eh. Lahat na lang ng galaw ko binabantayan. Pati ba naman yung mga nakalipas ko ng record na buklat pa? Tapos imbis na kumakain na ako ngayon, kailangan ko pa mag-assist. Nakakabwisi talaga. Gutom na ako eh. Nagmadali si Manolong pumunta sa may patient ward. Pagkapasok niya, wala pang ibang pasyente sa loob. Sa tingin niya, nag-iisa lang ang pasyente na i-assist niya ron sapagkat bagong occupy lang ang kwarto na yon dahil puno na ang ibang mga silid. Habang papalapit siya sa may pinakadulong kama, natigilan siya nang makita ang matandang ali. Oh, nakapasok ka pala. Iho, bakit mo naman ako pinagtabuyang kanina? Kung hindi pa ako tinulungan ng isang nurse,
Natitiyak kung hindi ako makakapasok dito sa ospital. At baka nagpalakad-lakad na naman ako kahit na masakit ang aking paa. Manang, ngayon pa ba talaga kayo magrereklamo? Eh kahit ano namang pangtataboy ang ginawa ko sa inyo kanina. Tignan nyo nga kung nasan kayo. Nandito na rin naman kayo sa loob ng ospital ah. Pero nagsinungaling ka rin na may bayad ang ospital na to. Wala naman pala dahil libre dito. Dahil dadagdag lang kayo sa mga pasyenteng nandito. Tignan nyo nga oh. Kakabukas pa lang ng silid na to tapos kayo lang ang nag-iisang uukupa. Hindi po ba't sayang lang ang magiging kama? Lalo na't kasalanan nyo naman kung bakit kayo napilayan, di ba? Hindi nakapagsalita ang matandang babae sa sinabi ni Manolo. Kahit alam niyang nakatitig pa rin to sa kanya, hindi niya na ito pinansin dahil ininspeksyon niya na ang pilay nito sa paa. Hindi niya na ito hinawakan dahil nandidiri siya. Kaya sinipat-sipat niya lang ito. Mukhang namamagalang pala ang paa niyo eh. Ang OA niyo lang na mag-react. Mawawala rin yan. Sabi ng nurse na nagpapasok sa akin dito kanina, kailangan daw i-x-ray ang paa ko para matingnan kung may nabalibang buto o kung ano-ano pa. Nabaling buto? Eh nakapaglakad pa nga kayo kanina, di ba? Wala ho kayo nabaling buto, Manang. At saka, hindi natuloy ni Manolo ang balak na sabihin nang biglang may tumawag sa pangalan niya mula sa kanyang likuran. Nang lingunin niya kung sino yun, doon ay nakita niya ang nakangiting mukha ni Kara, ang babaeng natitipuhan niya, kung saan diretsyong nakatingin ito sa kanya. Oh, Kara, ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Binibisita ko lang si Manang. Nakita ko kasi siya kanina sa may labasan ng ospital nung papasok pa lang ako. May pilay ang paa niya kaya dinala ko siya rito sa loob. Ikaw palang mag-a-assist sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Kumusta na po kayo, Lola? Ay, ayos lang naman ako, iha. Natakot si Manolo na baka may sabihin ng matanda tungkol sa kanya sa babaeng nagugustuhan niya na pwedeng ika-disappoint ni Kara sa kanya. Kaya naman mas nilambingan niya pa ang boses niya at may paggalang na rin doon. Ikaw pala nagdala kay Manang dito sa loob ng ospital? Oo, kasi naman may isang nurse daw na hinihingan niya ng tulong kanina pero hindi naman siya tinulungan. Sinabi pa raw ng nurse na yun na may kailangan bayaran si Lola kapag nagpa-admit siya rito. Eh wala naman talagang bayad dahil nga pang-gobyerno tong ospital. Hay, sino kaya ang nurse na yun? Hindi ka pa ba alis, Kara? Kasi, alam mo na, break time na ngayon. Hindi ka pa ba kakain ng lunch mo? Sa second batch ako eh. Ikaw ba? Doon na rin ako. Ayun pala eh. Sabay na lang tayo mamaya. Sige. Sige, alis na ako. May kailangan din kasi akong i-assist eh. Lola, lalabas na po ako ha. Magpagaling po kayo. Sige, iha. Maraming salamat. Siya nga pala, Manolo. Paki-assist na lang si Lola sa x-ray room. Sa tingin ko kasi kailangan niya magpa-x-ray para masiguro na walang malalang nangyari sa paa niya. Oo ba? Masaya akong makatulong kay Manang. Kay Lola pala. Lalabas na sana si Manolo ng silid na yon para makapaghilamos, para fresh siya sa harap ni Kara. Pero bago pa man siya makahakbang mula sa kanyang pinagkakatayuan, biglang nagsalita na ang matanda. Kailan mo ko ipapa-x-ray, iho? Maghintay ka hanggat hindi ko sinabi na pwede na, Manang. Hindi lang ikaw ang pasyente rito, no? Kapapasok mo lang din kaya sigurado ako marami pa nakapila. Baka sa susunod na linggo ka pa. First come, first serve. Makakapaghintay naman ako, iho. Pero gusto lang din kitang paalalahanan. Maiintindihan ko kung bakit mo ito ginagawa sa akin dahil mukha akong mahirap at walang pinag-aralan. Pero sana'y hindi mo ito ginagawa sa lahat ng pasyente mo. Unang-una ay dahil trabaho mo ito. Pangalawa ay dahil kaligtasan at kalusugan ng mga tao ang pinoprotektahan mo rito. Hanggat maaari ay dapat maging masipag ka at huwag kang namimili ng pasyente mo. Manang, masyado naman yata na mataas ang tingin niyo sa sarili niyo para sabihin sa akin yan. Hindi ho kayo nagpapasweldo sa akin, ha?
At hindi to private hospital na pwede mo kumanduhan at utus-utusan lang sa dapat kong gawin. Gusto nyo unahin ko kayo sa pila ng x-ray? Putulin nyo ang paa nyo. Baka sakaling maawa pa ako. Leche. Hindi nakaimik ang matanda pero nakatingin pa rin siya kay Manolo ng diretsyo. Medyo matalim na ang ibinabato nitong tingin ngayon pero hindi na yung pinansin ni Manolo at agad nang lumabas ng kwarto ng padabog. Dumating ang gabi at naghahanda na si Manolo para pumuslit kung saan siya pwedeng matulog. Hindi kasi siya pwedeng matulog sa ward dahil tiyak na nandoon ang senior supervisor niya. At baka sitahin lang siya nun. Mas maganda kung wala siya ron para isipin nila na nagro-ronda siya sa mga kwarto kahit hindi naman talaga. Pumunta siya sa storage room at dahil madalas na rin siyang nakakatulog doon, kaya may pwesto na siya na handa na para sa pagtulog niya. Ay, sa wakas, makakatulog na rin ng mapayapa. Kung siniswerte ka nga naman talaga, oh. Nag-inat-inat pa siya bago siya nahiga kung saan ay paglapat pa lang ng ulo niya, nakatulog na talaga siya. Pero hindi maiwasan ni Manolo na mapakunot ang noo at makaramdam ng inis, lalo na't ramdam niyang may kung anong tumutulo sa bandang noo niya. Kahit nakapikit siya, pinahid niya lang ito gamit ang kanyang kamay. Umaasa na mawawala ito sa unang pahid pa lang. Ngunit hindi yun nangyari. Patuloy pa rin ang pagtulo ng kung anong malapot na likido roon hanggang sa iminulat niya na ang kanyang mga mata. Kahit nanlalabo pa noong una ang kanyang paningin dahil sa matagal na pagkakapikit, tila naaninagan niya na agad sa kisame ang isang figura ng ulo na para sa isang tao. Ulo lang nito ang nakikita niya at wala ang kanyang katawan. Nakaramdam siya ng sobrang takot kaya agad siyang nanigas mula sa kanyang pagkakahiga. Hindi makapikit si Manolo kahit patuloy pa rin ang pagtulo ng malapot na likido sa kanyang mukha, na sa tingin niya ay laway yun. Gusto niyang sumigaw ng mga oras na yon para humingi ng tulong pero hindi niya magawa. Hanggang sa hindi nagtagal, napansin niya na parang pababa ng pababa ang ulo na yon patungo sa kanya. Mas lalong dumoble ang takot na nararamdaman ni Manolo, lalo na't hindi nga siya makagalaw sa kanyang pinagkakahigaan. Impit siyang napasigaw, sigaw na tila tanging siya lang ang nakaririnig. Dahil nakahiga pa rin si Manolo sa mismong sahig at nakatingin ng diretsyo sa ulo na unti-unting bumababa patungo sa kanya, doon niya naramdaman ang paglapat ng mahaba nitong buhok sa kanyang pisngi, sa noo, at sa mismong mukha niya. Tulong! Tulong! Sa oras na ipikit mo ang iyong mga mata para matulog, magpapakita ako sa iyong muli. At sa susunod na mangyari yon, hindi mo nagugustuhin pa ang susunod na magaganap. Mabilis na napabalikwa si Manolo mula sa kanyang pagkakahiga. Habol-habol niya ang kanyang paghinga nang tuluyang mawala sa kanyang paningin ang nilalang na yon. Hawak-hawak pa niya ang kanyang dibdib at ramdam sa kanyang palad ang malakas at mabilis na kabog ng kanyang puso. Sa mga sandaling yon, buong akala niya ay panaginip lang ang lahat ng nangyari. Pero hindi. Totoong gising siya at hindi nananaginip lang. Mabilis siyang tumayo mula sa kanyang pagkakahiga at tumakbo papalabas ng storage room. May nakasalubong pa siyang ibang mga katrabaho na nagtanong kung saan siya galing. Pero hindi niya ito pinansin dahil dumiretso siya agad sa may banyo. Sobrang nandidiri siya habang naghihilamos dahil ramdam niya sa may bandang leeg niya ang malagkit at malapot na laway na tumama sa kanyang noo at pisngi, na dumaloy pa hanggang sa kanyang leeg. Alam ni Manolo na hindi siya matatakotin na tao, pero iba talaga ang kabang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Wala tuloy siya sa kanyang sarili nang lumabas na siya ng banyo. Pero agad siyang natauhan
nang makasalubong niya si Kara. Pasimple niya tuloy inayos ang kanyang buhok. Manolo? Ikaw pala, Kara. San ka galing? Kanina pa kita hinahanap ah. Hinahanap mo ko? Bakit? Hinahanap ka ni Lola. Bakit daw? May sinabi ba siya sa'yo? Tungkol sa akin? Ha? Wala naman. Hinahanap ka lang niya. At saka nalaman ko na si Senior pa lang nag-assign sa'yo sa kanya kaya puntahan mo na. Sige, pupunta na ako. Kahit wala pa sa wisyo si Manolo, pinuntahan niya agad ang silid ng matandang babae. Nadatnan niyang nakaupo ito sa kama habang nakasandalang likod sa unan. Dumagdag pa sa kanyang inis nang makita ang matanda. Mainit talaga ang dugo niya sa matandang ito. Tinignan siya nito ng diretso sa mga mata kung saan ay hindi nakaligtas sa paningin ni Manolo ang sumilay ng ngisi sa labi nito. Napakunot ang noo ni Manolo at nakaramdam siya ng pagkainsulto. Anong iningisi-ngisi mo dyan? Hindi naman ako ngumingisi, iho. Namalikmata ka siguro. Ginagawa mo ba akong tanga, ha? Tanda? Nakita kitang umisi. Kumalma ka, iho. Nagsisimula pa nga lang tayo eh. Bakit parang pagod na pagod ka na agad? Anong sinasabi mo dyan? Ano ibig mo sabihin? Bitawan mo nga ako! Bitawan mo ako! Nagulat si Manolo nang mabilis siyang hawakan ng matanda sa pulsuhan. Pilit niyang iwinawasiwas ang kamay ng matanda upang makawala, ngunit masyadong mahigpit ang pagkakahawak nito. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi niya pa rin ito magawang mabawi mula sa matanda. Nagtataka siya sa lakas ng matanda samantalang alam niya sa sarili niya na dapat ay mas malakas siya rito. Ano ba? Bitiwan mo ako! Ngayon pa lang ay ayusin mo na ang ugali mo, iho. Nagtitimpi pa ako nito. Pero hindi mo gugustuhin ang pwede kong gawin sa'yo. Ano? Pinagbabanta mo ba ako, ha? Sino ka ba sa inaakala mo? At sino ka rin ba sa inaakala mo? Huwag mo akong itulad sa'yo, ha? Isang hamak na pulubi ka lang. Bitiwan mo ako! Kung hindi, makakatigim ka na rin sa akin! Bitiwan mo ako! Sa isang malakas at marahas na paghigit ni Manolo, ay nabitawan na nga siya ng matanda. Tila ba'y biglang natauhan si Manolo sa nangyari. Sisigawan niya na sana ang matanda, pero nakita ni Manolong nakatingin to sa kanya ng diretsyo at may halong pagtataka. Ano bang nangyayari sa iyo, iho? Bakit ka sumisigaw na bitawan kita hindi naman kita hinahawakan? Ano? Talaga bang ginagawa mo akong tanga? Pinaglalaro mo ba ako, tanda? Hinawakan mo yung kamay ko. Ramdam na ramdam ko mabigat mong kamay tapos sasabihin mong hindi mo ako hinahawakan? Iho, hindi nga ako gumagalaw dito sa pinagkakahigaan ko eh. Hindi kita maintindihan. Talagang pinaninindigan mo pa yan, ha? Ibang klase ka rin pala matanda ka, no? Baliw ka ba? Dapat pala wala ka rito sa ospital eh. Dapat nasa mental ka. Iho, dapat siguro ikaw ang magpatingin sa mental. Wala akong ginagawa sa'yo tapos sasabihin mo na bitawan kita. Samantalang hindi naman kita hinahawakan. Hoy, tanda. Tigil-tigilan mong pagiging sinungaling, ha? Sa tingin ko nga wala naman talagang pilay ang paa mo eh. Talaga nagpapahinga ka lang dito sa ospital para may matulugan ka. Dahil tignan mo nga ang sarili mo. Mukha kang pulubi na walang matirhan kaya dito ka sa ospital nagpapanggap na may sakit. Sosyal mo pa talaga, ha? At solo mo pa tong silid. Tapos nakakama ka pa. Alam mo, tanda, putulin mo yung paa mo para mapaniwala mo ko na talaga may pilay ka. Hanggat hindi mo ginagawa yun, wala ka maaasahan sa akin. Hindi kita i-entertain. Manigas ka rito! Wisit na matandang to. Malas! At padabog na ngang tumalikod si Manolo sa matandang babae para lumabas ng silid na yon. Pero bago pa man niya maabot ang doorknob ng pintuan, nagsalitang muli ang matanda na hindi niya nanilingon pa. Maghinay-hinay ka sa binibitiwan mong salita, iho. Huwag na huwag kang hihiling ng kapahamakan ng ibang tao.
kung ayaw mong mangyari yun sa'yo. Kahit gustuhin pa ni Manolo na sagutin at patulan ng matanda, pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang magsayang ng oras sa matandang yon dahil halata namang wala itong pinag-aralan. Padabog na lang siyang lumabas at malakas pa na isinara ang pinto. Buong araw, hindi talaga siya pumunta sa silid ng matandang babae. Lalo na tapos na rin ang shift ng kanyang senior supervisor, kaya hindi siya obligadong kumilos ng sobra. Mabuti na lang at hindi siya masyadong kumikilos. Ramdam niya kasi ang pagbigat ng katawan dahil sa kakulangan ng tulog. Maghapon din siyang hindi umidlip. Sa loob-loob niya kasi ay natatakot pa rin siya dun sa nakita niya kahit ang totoo ay gusto niya lang ipagsawalang bahala. Pakiramdam ni Manolo nung mga sandaling yon, masanda lang siya sa kahit anong parte o lugar ng ospital ay pwede na siyang makatulog dahil sa sobrang antok. Ngunit iniiwasan niyang mangyari yon kaya nagtungo na lang siya sa banyo para maghilamos at para magbawas na rin. Umiihi na siya noon ng sunod-sunod na pagkatok ang narinig niya mula sa kanyang cubicle. May tao dito sa loob! Akala ni Manolo ay titigil agad ang pagkatok na yon nang sabihin niya na may tao sa cubicle. Pero hindi yun nangyari. Hindi tumigil ang pagkatok, kung saan ay lalong dumagundong ang mga kalabog ng pinto. Kumunot tuloy ang noo ni Manolo at nakaramdam ng inis. May tao nga dito sa loob eh. Hindi ka ba makaintindi ha? May tao dito. Diyan ka sa ibang cubicle tumingin kung may ibang bakante. Ngunit patuloy pa rin ang pagkatok na yon sa bayolenteng paraan. Dahil doon kaya nagmadali nang tinapos ni Manolo ang kanyang pag-ihi at agad na sinara ang kanyang zipper. Gigil na siya ng mga sandaling yon at inis na binuksan ang pintuan. Wisit, sino ka ba ha? Kita mo na nga may tao pa sa loob eh. Marami namang cubicle dyan ah. Teka, nasa na yun? Bakit walang tao? Napalingon-lingon si Manolo at hinahanap kung may makikita siyang ibang tao. Dahan-dahan na siyang lumabas sa may cubicle niya at saka napagpasya na tignan din ang dalawa pang cubicle para doon i-check kung baka may nagtatago bang bata. Ngunit wala ring tao ron. Napalunok na lang si Manolo ng laway at nagsimula ng makaramdam ng kaba. Sinong nandyan? May tao ba dyan? Kung mga bata man kayo na pinagdidiskitahan ako, tigil-tigilan niyo ako ha. Kapag nahuli ko kayo, patatalsikin ko kayo dito sa ospital na to. Mga walang magawa sa buhay. Wisit! Mabilis nang lumabas si Manolo ng banyo pero agad din siyang natigilan nang mapansin niya na walang ilaw sa buong hallway. Ang tanging liwanag lang ay ang konti at malabong ilaw na nagstay dahil sa solar charge. Napalingon si Manolo sa paligid at napansin na wala ring kahit na isang tao siyang nakikita. Kahit mga katrabaho niya ay wala rin siyang napansin na palakad-lakad. Bakit walang ilaw? Brownout ba ngayon sa buong ospital? Muling nagpatuloy sa paglalakad si Manolo, kung saan ay dahil sa sobrang katahimikan kaya naririnig din niya ang sariling mga yabag ng kanyang paa. Pero habang tumatagal siya sa kanyang paglalakad, napapansin niyang parang may mga yabag din na sumusunod sa kanyang yapak, kaya hindi niya maiwasan na mapalingon sa kanyang likuran. Agad na napakunot ang noo ni Manolo nang makita niya na para bang may itim na figura ng isang tao sa may kabilang dulo ng hallway. Sino yan? Sinong nandyan? Ikaw ba yan, Eugene? Pilit na inaaninag ni Manolo ang figura na yon, lalo na't nakikita niyang dahan-dahan na itong lumalapit sa may direksyon niya. Pero habang papalapit ito ng papalapit sa kanya, isang tinig din ang kanyang naririnig. Masyado kang mayabang. Masyadong masama ang budhi mo. Dapat lang talaga naturuan ka ng leksyon. Turuan ng leksyon? Sino ka ba ha? Para gawin yun? Sino ka? Magpakita ka sa akin na makilala kita! Bibigyan kita ng leksyon na kahit kailan ay hindi mo makakalimutan.
Kumunot ang noo ni Manolo nang makita niya na ang nakatayong figura ay unti-unting yumuyuko hanggang sa tila nakadapa na ito sa sahig. Gumagapang ito sa nakakatakot na pamamaraan, kaya biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang hakbang ng kanyang mga paa ay naging paatras na. Sino ka ba, ha? Huwag kang lalapit! Nangilabot ang buong katawan ni Manolo nang marinig niya ang kakaibang ingay na ginawa ng figura na yon. Ang mabagal na paggapang nito ay naging mabilis, kaya bumilis na rin ang pag-atras ni Manolo. Huwag kang lalapit! Huwag kang lalapit sa akin! Pero kahit mabilis na ang pag-atras na ginagawa ni Manolo, natigilan na siya ng isang malamig na kamay ang agad na humawak sa isa niyang paa. Napatingin siya sa may ibaba at doon niya nakita ang nakakatakot na mukha ng isang matandang babae. Gulong-gulo ang buhok nito. Pula pa rin ang mga mata at hindi rin nakaligtas sa kanyang paningin ang matatalas nitong mga ngipin. Parang namumukhaan niya ito pero hindi niya mapagtanto kung sino ba ito ng mga oras na yun. Halimaw! Aswang! Aswang, tulong! Muli sanang tatakbo si Manolo pero dahil kapit ng aswang ang isa niyang paa, hindi siya nakatakbo. Agad siyang napaupo sa lupa. Saan ka pupunta, ha? Wala ka nang kawala sa akin. Tuturuan kita ng leksyon. Lumayo ka sa akin, aswang! Tulong! Wala nang makakarinig sa'yo kahit ano pang gawin mo pagsigaw. Diyos ko po, tulungan mo po ako, tulong! Bitiwan mo ako, aswang ka! Bitiwan mo ako! Tulungan niyo ako! Kung sino mang nakakarinig sa akin, tulungan niyo ako! Pakiusap! Sa gitna ng kanyang pagpupumiglas, doon na naramdaman ni Manolo ang tila paghapdi ng kanyang binti. Nararamdaman niya ang sakit at kirot ng bawat kukong bumabaon sa kanyang balat. Doon na nga bumuho sa mga luha ni Manolo. Pakiramdam niya ay katapusan niya na talaga ng mga oras na yon. Ang kasunod na ungol ay sinundan ng tila mainit na hininga na dumadampi sa balat ng binti ni Manolo. Pakiramdam niya ay may unti-unting bumabaon na matalas na bagay sa kanyang balat. Biglang nataranta si Manolo lalo na't iniisip niya na baka ngipin ng aswang ang bumabaon sa kanyang balat. Kakaibang sakit ang naramdaman niya sa kanyang binti. Gumuhit ang sakit na yon sa buong kalamnan niya hanggang sa manlabo na ang paningin ni Manolo at wala na siyang ibang nagawa kundi mapabulong na lang. Tulungan niyo ako! Hindi maipaliwanag ni Manolo kung ilang minuto siyang nawala ng malay. Pero nang bumalik na ang kanyang wisyo, may naririnig siyang parang ngumunguya ng malakas sa kanyang tabi. Doon niya nakita ang aswang kung saan ay may bitbit pa itong tila karning hilaw na galing sa kanyang binti. Bago nito yun kinagat at marahas ng inuya na tila ba parang ipinapakita pa talaga yun ng aswang kay Manolo. Alam ni Manolo na mga oras na yon na ang laman ng binti niya ang kinakain ng aswang na yon. At na mga sandali na yon, muli na namang nanlabo ang kanyang paningin at nakaramdam na naman siya ng matinding pagkahilo. Hanggang sa hindi na namalaya ni Manolo na nawala na naman siya ng malay. Sa sumunod na pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya sa tabi niya ang kaibigan niyang si Eugene habang nakahiga siya sa hospital bed. Oh, buti naman at gising ka na, pre. Bakit? Anong nangyari? Ikaw ang dapat na tanungin ko niyan eh. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit natagpuan ka na lang namin ng walang malay sa hallway? Pipilitin sana ni Manolong bumangon, pero hindi siya makagalaw kaya naman nakaramdam siya ng pagtataka. Bakit hindi ako makagalaw, Eugene? Pre, hindi mo pa talaga alam kung ano nangyari sa'yo kagabi?
Ano bang ibig mo sabihin? Tulungan mo nga ako nang makabangon ako rito. Huwag mo na munang pilitin bumangon, pre. Kakatahi pa lang ni Doc sa putol mong paa. Ano? Walang pagdadalawang isip na mabilis tinanggal ni Manolo ang kumot sa kanyang paanan at doon niya nakita na wala na nga ang isa niyang paa. Naputol yun hanggang sa tuhod niya. Doon na unti-unting naalala ni Manolo ang nangyari kagabi bago siya nawala ng malay. Wala na akong paa. Pilay na ako. Putol na ang paa ko. Paano na ako nito ngayon? Hindi pwede to. Hindi pwede! Napaiyak na ng malala noon si Manolo. Nag-breakdown na siya at sobra-sobra ang iniyak niya. Tinatanong siya ng doktor at ng mga kaibigan kung ano ba ang nangyari sa kanya o kung sino ang gumawa noon. Pero kahit siya, hindi niya magawang sabihin dahil sa tuwing naiisip niya, ibang klase ang anxiety at takot na idinudulot nun sa kanya. Hindi man niya kasi masyadong namukhaan kung sino yun. Alam niya sa sarili niya na ang matandang babae ang gumawa nun sa kanya, lalo na't nawala na rin daw ito na parang bula sa ospital matapos ang malagim na gabi na dinanas ni Manolo. Hindi alam ni Manolo kung paano tatanggapin ito o kung matatanggap pa ba niya na hindi na siya makakalakad ng normal dahil sa pagkakaputol ng isa niyang paa. Araw-araw nilalabanan niya ang lungkot at pagsisisi. Dahil kahit anong gawin niya, hindi na niya mababago pa ang mga maling nagawa niya. Wakas! Mga kapatid, naiibigan niyo ba ang ating kwento? Maraming salamat ha! Kung hilig niyo rin ang mga kwentong pag-ibig, pakisuportahan naman ang isa ko pang channel, ang Mr. Love Tagalog Story. At pakicomment na rin kung taga saan kayo, para naman alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ko. Salamat uli!